presidente yan eh. Siya ang nagpaplano niyan eh, di ba? So, hindi mapayag si GMA, si Pinoy, hindi mapayag. At maging si President Duterte, hindi siya pumayag, di ba? So, pagdating dito, sinalaula ng 19th Congress yung budget ng Pangulo. 2023. Hindi ako naniniwala na hindi niya, siguro kung isang taon, baka pwede, napalusutan siya. Pero kung 3 taon, andyan yung kanyang mga gabinete, ba't hindi niya alam? So sabi ko, it's a question of complicity, it's a question of complicity or competency. Katulad din ito Coach Oli ni Attorney Guanzon na talagang firm sa kanilang prinsipyo. Pero linawin mo hindi ito Duterte supporter. Hindi. Pero ini-interview natin at hinihinga natin ng opinion para mas maintindihan natin kung ano ba talaga nangyayari sa ating bayan mula sa perspective ng kabilang bakod. Kasi hindi naman kailangan laging kaparehas mo ng opinion So dito sa Vox Populi, invited lahat ng mga gustong magsalita, sumagot sa katanungan ng taong bayan dahil Vox Populi, boses ng taong bayan. Kung ano yung tanong ng taong bayan, sasagutin anuman ang iyong politika. At kung pwede mo kaming barahin Hindi kami balat sibuyas. So pwede ditong barahan. Pero syempre, tandaan po natin, kahit magkaiba kami ng prinsipyo o opinion, ang Banateros ay mananatiling may respeto. Pwede naman tayong magkaiba, we can agree to disagree. So barahin mo lang kami. Ayos lang yun. At yun lang kasama natin ang congressman ng 2nd District ng Caloocan, si Congressman Edgar Erice. Magandang araw. Yahoo! Magandang hapon sa inyo lahat. Kung sa akin nga, ayoko nung Dilawan, Tinglawan, DDS. Kasi pare-pareho naman tayong mga Pilipino. Yes, At karamihan naman ng mga Pilipino ay yung nasa laylayan ng lipunan. So, kailangan talaga na maunawaan sa perspektibo na hindi nagkukulayan. May tanong na ako patungkol dyan. Bago natin mapalayo. Isingit lang natin. So, mas maganda yung walang kulay-kulay. Pero kung halimbawa, tatamaan yung distrito mo, pero kakainin mo yung maling prinsipyo na ginagawa ng gobyerno, anong pangungunahan mo? Well, may bilang isang matagal ng politiko, may mga pwede kang palusutin. Pero meron ding hindi. Pag ang mali. Pabaluktutin mo. May gray May gray area. So basta ako, ang aking prinsipyo sa tagal ko sa paglilingkod sa bayan, I've been serving the government for the last 51 years. So, I started when I was 15. Ang pag-alam ko sa isip ko, sa puso ko na tama yung gagawin ko, yun ang ginagawa. Hindi, halimbawa, may nakikita kang mali. Kung magbubulag-bulagan ka ba para sa prinsipyo mo may makuha yung iyong distrito? Hindi. Kahit kailan hindi ko ginawa yan. Pero there are many ways of killing a cat. Kung ang una kong ginagawa, syempre, diplomasya, mali yan, ito ang gawin natin. At may paraan kung paano gawin yan. Kung minsan, pag kinontra mong bigla ang isang tao, parang galit na kagad Pero kung dinaan mo sa diplomasya, may natatandaan nga akong isang politiko, sasabihin niya, pag kinontra mo siya, sasabihin niya, hindi, ganito yan. Sasabihin niya, di ba, Egay? Sasabihin ko, yes, sir. Pero after a while, babalikan ko. Sir, kung ganito gawin natin. Di ba, pagka ganito, tama yan. Yun ang nangyayari, yung idea ko. Maganda yun. Pero kung yun yung, it's a matter of principle. Yes. Pero halimbawa ako ay congressman. For example, for example, ngayon, pwede naman ako manahimik. Pwedeng distrito ko lang yung dibdib ko. Pero hindi ko kaya. Hindi kaya ng dibdib ko na yun nangyari sa 19th Congress ay hindi na lang mabibigyan ng pansin. Sapagkat mangyayari uli. So hindi ka mananahimik. Sabi ko nga, I'm already 65 years old. Palit lang po muna tayo ng mic yan. Medyo malapit. Already 65 years old. Ang gusto ko, itong mga huling panahon ng paglilingkod ko sa bayan ay nandun ako sa tama.
walang ano yan, walang pero for example, bigyan ko rin na during the time of President Duterte, ako yung unang nagsalita laban sa war on drugs. Yun ang prinsipyo ko eh. Tinanggalan ng pondo yung distrito ko for 1 year. Hindi ako humingi ng pabor. Hindi ako nakiusap. Prinsipyo ko yun. Bakit ako makikiusap? Pero, Maganda yung sinabi ni Kong na yun, ha? mm, Oo, kasi sinabi niya, nung panahon ni Pangulong Duterte, lumaban siya or kahit papaano parang tumuligsa siya sa war on drugs and tinanggalan ka ng, 1 year. ng pondo. Si Speaker Alvarez, Pantaleon Alvarez, at mabuti na lang napalitan siya ni President GMA as Speaker. At siyempre si GMA naman bilang isang veteran politician, alam niya naman na prinsipyo lang yan. Walang personalan. So, binalik niya yung susunod na taon. So, kaya ko magtiis dahil sa prinsipyo ko. ngayon po ba, nakaranas po ba kayo ng konting panggigipit? Dahil kayo Hindi pumapalag... ko tinanggal nga ako as Senior Deputy Minority Leader. Dahil nga sa patuloy kong pagsasalita, pinipigilan ako. Pero sabi ko, hanggat nagsasabi ako ng katotohanan, ay hindi ako mapipigilan. Bilang isang senior deputy minority leader, para maintindihan ng mga kababayan natin, ano ba ang tungkulin niyan, Congressman? Check and balance, to provide check and balance. Kaya nga, di ba, may mahalaga sa isang demokrasya na sa private corporation nga, nag-hire pa, babayaran mo, critic, para lang tingnan kung may pagkakamali yung ginagawa ng isang kumpanya. Sa gobyerno, ganun din. Dapat may check and balance. Kaya nga, I'm in the minority. Kaya, ang trabaho ko, busisiin yung mga panukalang batas, yung mga ginagawa sa Kongreso. Sa tingin kong mali, magsasalita ako. Pero kung di ba, ang magtatanggal lang sa inyo ay yung leader ninyo na Tama. minority. Pero ever since, in fairness to this administration, yan yung nangyari na matagal na panahon. Masama kasi yung supermajority. Pag supermajority, na gagawa nila ng paraan na makakapili sila kung sino yung minority leader. Yun ang nangyayari. For example, 300 congressmen, boboto yung 200 dun sa piniling speaker, may 100 na matitira. Kami, halimbawa for example, 20 lang kami, di talo kami. Ayun. So makikisama na lang kami as part of the minority. Sorry. Makikiusap ka pa para maging senior deputy minority leader ka. Pero kahit na nakiusap ako, hindi ko naman kayang tanggapin yung nakikita kong mali. So napakapangit po ng kalakaran no? Pagka kumontra ka, hindi ka bibigyan ng yan pondo. yung isang mali ng ating, tingin ko, yan ang isang pagkakamali ng 1987 Constitution. Constitution. Sapagkat originally kasi, dapat parliamentary yun na iniisip ng mga framers ng Constitution. Kaya multi-party, okay lang yon. Pero nung bandang uli, bumalik sa presidential, hindi nila binago yung multi-party system ginawa instead of a two-party system. Kaya nangyari ngayon, naging 5-5 mga partido. So the only way. Hindi na nagiging kaparte ka ng partido dahil sa prinsipyo mo, paniniwala mo, ideolohiya mo, kundi kung sino yung magbibigay sa iyo ng advantage sa eleksyon. Pangalawa, yan din yung sama ng mga political dynasties dahil ang nangyayari, ang napapaboran ng mga partido, yung merong established na kaharian sa kanilang mga probinsya. Kaysa pumili sila ng qualified na wala namang makinarya tulad ng mga political dynasties. Kaya ang pinipili, kita mo, papalit-palit lang yan. Ang panahon ni Duterte, yung rara boys ni Duterte, yun din ang rara boys ni Marcos ngayon. Yung mga tumutuligsa, nagper-persecute kay Pangulong Duterte ngayon, yun yung mga rara boys niya nung panahon niya. Na, Lapit lang natin. yun yung nangyayari. So sinasabi mo kung na matatapos lang ito kasi ang pangit Kumbaga pag hindi mo kaalyado, kawawa naman yung distrito. A little bit unfair. So sinasabi mo na mawawala lang ito pag napalitan ng konstitusyon. Parang ganun. Hindi.
yan yung diferensya sa political system natin. Kasi yan yung advocacy ko eh. Mas mahalaga sa akin yung political reforms. Kaya nga, ano ba yung mga panukalang batas ko? One, anti-political dynasty dapat ipatupad na. Di ba? Pangalawa, yung party and finance reform para sa eleksyon. Pangatlo, anti-turncoatism, yung pagpapalit-palit ng partido. Yan yung mga political reforms na sa tingin ko, ang pinakamalaking problema ng ating bansa politika, hindi yung ekonomiya. Yung ekonomiya ay kusang aangat yan kung meron tayong maayos na political system. Noon pa ba, ano? Nakakakuha po ba kayo ng suporta doon, lalong-lalo na doon sa issue ng baliktaran? Kasi tulad ng sinabi ninyo, baliktaran talaga. Imagine ninyo, yung dating kakampi ni PRRD ngayon ang tumutiligsa sa kanya. Kaya nga, dahil nga sa maling sistema. Kaya nga, yung advocacy ko na yan, matagal na. First term pa lang ako, yan na yan. Pero sabi nga, ba't hindi ka tumitigil? Mukhang wala namang pag-asa. Sabi ko na naniniwala ako na darating din yung panahon na magkakaroon ng political maturity yung mga mamamayan na, for example, sa political dynasty. Ngayon, pinaglalaban ko yan. Ayaw ng mga kasama ko. Pero natitiyak ko, ditong susunod na eleksyon, maraming political dynasty ang babagsak dahil sa pamamagitan ng advocacy na yan, mas maraming naliliwanagan ng kaisipan. So, basta tuloy lang ang laban. Kung ano ba yung political dynasty mo, ano nakapaloob dyan? Buong Pilipinas ba? Yes, buong Pilipinas. Halimbawa, presidente na pangalan, hindi na pwedeng tumakbo sa mas mababa yung kamag-anak niya? Ganun po ba? Sa akin kasi, pinag-aralan ko mabuti, may 3 parameters ang framers ng Constitution para ma-define yung political dynasty. One is, dapat it should provide equal access and opportunities to ordinary Filipinos. So, dapat yun ang una. Pangalawa, it would prevent the monopoly of power. Pangatlo, dapat hindi arbitrary. So, ano yun? Ginawa ko, second degree of consanguinity. Ibig sabihin, ng second degree, lolo, tatay, anak, apo, kapatid, at yung kanilang mga asawa. Hindi pwede. Na sabay. Sabay. Pero yung pinsan, hindi na. Bakit? Pag pinsan kasi, hindi na member ng household, hindi mo na makokontrol. So pag pinigilan mo yung pinsan mo, arbitrary na yan. Pero hindi ba kung merong magpinsan dyan, parang magkakuntsaba? Ay, ano na yun? Kahit naman na magkaibigan, pwede maging kakuntsaba. Kaya lang, hindi mo na control. Kaya nga tinanong ako lang mag-isa eh. Wala akong political family. Mula noon hanggang ngayon. Pati mga anak ko, kapatid ko, ako lang ang politiko. I'm the first and probably the last politician in my family. Pero sabi ko, yung anak ko, kaya kong pasunurin at kaya kong idisiplina. Hindi naman pasunurin na, kundi ipaliwanag sa kanya yung prinsipyo. Sa kapatid ko, kaya ko yan. Asawa ko, tatay ko, apo ko, kaya ko yan. Pero pag pinsan ko, hindi na akong papansinin yan. Ikaw, nagpolitiko ka, pinakailaman ka ba namin? Bakit naman ako magpopolitiko? Hindi mo naman ako direct family. So, at ang pangalawa, kapag ginawa mo third, fourth degree of consanguinity, yung COMELEC magkakaproblema. Magiging genealogical tribunal. Bakit? Baga, hahanapin pa niya, magkakasuhan yan. Pag sinabi mo, halimbawa, magpinsan, sino yung qualified? May nagsabi, kung first come, first serve. Di ka ako, 1 linggo lang, nakapila na lahat yan, magpapatayan pa yan. Diba? So, hindi logical yung unenforceable yung third or fourth degree of consanguinity. Yung girlfriend, kasama ba yun sa asawa? Marami yan eh. Marami sila. Girlfriend. Talagang pagkausaping Iba Coach talaga Oli, si ha? Coach. Pagka girlfriend, hindi legal yan. So, hindi ka rin legal. Hindi ka rin Pero, pwede. At ang ginawa ko para to accommodate, kasi ang aking prinsipyo, yung noong 2015, kauna-unahan na ipasa ko yan sa committee level. Ayun. Ang ginawa kong compromise, so sige, 1 national, 1 local. Ito kung na So pwedeng dalawa. At least iba yung constituency. So nakapasa yan sa
nung 2015. Kaya lang, pagdating sa plenary debates na natalo na ako, na archive na. Anyway, so yan yung aking version ng political, anti-political. Pag na yan ipasa, mawawala yung Pat dynasties. Mawawala, yung matataba. At least nabawasan. At hindi mababawasan yung concentration of power sa iilang pamilya dito sa ating bansa. Alright. So ito pong sinusulong nyo kung may pag-asa pa kaya na mabago ang political climate dito sa ating bansa? At sa sinusulong nyo po? Hindi, sa tingin ko ngayon, wala. Talagang ayaw pumayag eh. So, I am contemplating on filing a petition before the Supreme Court kasi meron namang definition na ang anti-political dynasty. Bakit? Kasi naipasa ko noong 2015 yung SK Reform Law. Na kung saan ito yung kauna-unahang batas sa Pilipinas na merong anti-political dynasty provision. Dinefine. Kaya yung mga SK chairman na tumatakbo, hindi pwedeng kapatid mo kagawad, hindi pwedeng tatay mo ay barangay captain o kaya konsyal yung kapatid mo o kaya yung tatay mo mayor, hindi na pwede yun sa SK. So may definition. Second degree of consanguinity, tapos so ang gusto kong mangyari, i-define ng Supreme Court on the basis of that law. Sabi nga nila, baka mahirap yan, di baling mahirap. Sanay naman tayo sa hirap. O meron akong suggestion. Dati tanong ngayon suggestion. Iba. Suggestion na tayo Level up ka na. nag-improve na tayo eh. Kung kanino na namin dito. National eh. O meron akong suggestion. Diba mahirap kayong political guidance nila pinapasamo. Mahirap, di ba? What if simulan mo muna kaya sa local government unit? Mayor, gano'n. Para, kasi inakit mo sa congressman, mga congressman, aalma yan eh. Di ba? Hindi rin po pwede eh. Bakit? Go big Kasi or go yung, home. hindi rin po papayag kasi yung congressman, kapatid niya mayor eh. Tatay niya governor. Anak niya bukal. May access pa rin. Hindi sila papayag kasi So mahirap. Mahirap ba? mahirap. Ito kung, Minsan ka lang minsan ka lang mag-suggest, palpak ka eh. Ay, Buti na lang, sabi mo hindi ka naging kanina, ano eh. Kong, Oo nga, hindi ko walang naisip pag-asa yun yung na yun, sinusulong mo ngayon. Anong naghihinder para mawala ng pag-asa? Ito yung sinusulong mo. Well, darating yan ang panahon na sa tingin ko, sa nakita natin lalo na dito sa nangyari na flood control mess, na ang isa sa pinakamalaking dahilan ng korupsyon sa gobyerno kasi para i-maintain mo yung isang napakalaking political family, kailangan mo ng malaking pera. At saan mo kukunin yan? Dahil wala ng check and balance, madaling mananakaw yung pera ng bayan. At sinong naapektuhan? Yung mamamayan. Kaya dapat yung mga mamamayan, sabi ko, pag hindi nakapasa to, sa 2028, wag na kayong boboto ng pare-pareho ang apelido. Napakaganda nitong sinasabi ni Kong Erice, pero speaking of Supreme Court, meron po kayong meron po kang oral argument ngayon. Yung Kahapon, petition kahapon ninyo, yan. kahapon, yung Last- petition nyo ni Congressman Leila de Lima. Yeah. Patungkol sa unprogrammed Unprogrammed appropriations. Pakipaliwanag Kasi nga po. yung itong 19th Congress, yung unprogrammed appropriations, matagal na yan. Pero nung nakaraan, insignificant, walang question. Bakit? Maliit lang. Pangalawa, karaniwan yan ginagamit lang para dun sa foreign assisted projects. Dahil kalimbawa, may na-expect tayo na may mapipirmahan na tulong o utang para sa isang proyekto, pero hindi pa tapos, hindi pa pwedeng ilagay sa program appropriations. Inilalagay yan sa unprogram. Para naman, pag na-aprobahan na, merong appropriations cover. Kasi hindi ka pwedeng gumasta ng anumang salapi ng bayan kung walang appropriations cover na inaprubahan ng Kongreso. So okay lang yan, walang pumapansin. Kahit na sa under the 1987 Constitution, there is no such thing as unprogrammed appropriations. Ayun. Wala yan. Kaya lang, hindi pinapansin. Pero nung 19th Congress, nagamit sa korupsyon. Anong ginawa? Pinalaki. First time in the history of Philippine budget na yung unprogrammed appropriations nung 2023
ay umabot ng 700 billion. 2024, 800 billion. At nitong huli, 2025, 300 plus billion. Paano ginamit ito? May sinubmit na budget ang Pangulo. Pagkatapos, ginawa ng Kongreso, lalo na sa Bicameral Conference Committee, yung mga program, mga pinag-aralang proyekto, inalis. Inilagay sa unprogram. Ibig sabihin na unprogram, wala pang tiyak na pagkukunan ng pondo. Pinalitan ng mga flood control, mga cat's eye, mga highway rail, yung mga proyekto na malaki ang tongpats, yung mga proyekto na pwedeng ghost projects. So yan, dun inilagay yan. Kaya ano nangyari? Dahil inalisan ng 2024, inalisan ng 250 billion para sa mga foreign assisted projects at 150 billion noong 2025, yung halimbawa yung Metro Subway, dapat niya matatapos 2028. Tinanggalan nila ng pondo sa program, nilagay nila sa unprogram. Pinalitan na naman nila ng mga flood control. Ano nangyari? So hindi na pondohan, hindi ma-release yung foreign loan. Kaya ano nangyari, madidelay yung Metro Subway na dapat matatapos ng 2028, ngayon 2032 na. So opportunity lost para sa mga Pilipino. Pero ang pinakamalaking dagok niyan, may penalty, may commitment fee, at dahil tatagal, may escalation cost. Tinanong ko mismo sa Department of Transportation, tinanong ko, magkano ang itataas? 20%. 400 plus billion yung Metro Subway, so madadagdagan niya ng almost 90 billion additional cost. Dahil lang dun sa mga Yung Clark to Calamba, elevated railway ng PNR, 800 plus billion yan. Madidelay ng 3 years. So anong ibig sabihin yan? 20% ang i-increase. So 800 billion. So 170 billion yung masasayang. 170 plus 90. Tapos na sana lahat ng backlog sa classroom. Mas penalty pa. So, kung yun, ano, kasama yun. So fine- yan yung fine ito, nagamit. fine. Kaya sabi ko, panahon na para ito ay questionin sa Supreme Court. At natutuwa naman ako, I'm very confident, sinabi naman kahapon sa oral argument, sinabi ng isang maestrado na I hate unprogrammed appropriations. Bakit? Kasi kung ito for emergency, meron namang kung halimbawa may additional na income, pwede naman gumawa ng special appropriations, ipapasa uli ng Kongreso. It will just take 2 months para maipasa yan. Pangalawa, meron namang contingency fund ang gobyerno, at least mga 13 billion a year yan kung may mga emergencies. Kung masasabi ba natin itong unprogrammed bills, ito yung bagong pork barrel? Well, pwedeng gawing pork barrel. At maraming kalokohan na nangyari noong 19th Congress. Noong nakaraan, aaminin ko, nung mga nakaraang hindi naman, walang pumapansin dahil hindi naman, Yan. saka hindi kalaki, walang gumagawa ng kalokohan. Hindi nagagamit sa mali. Ngayon lang, 19th Congress, 2023, 2024, 2025. Pero, so kung sinasabi ninyo, umakyat ito during the BICAM. Tama po? Merong small committee sa Congress. Oo. Tapos meron pang BICAM. 2 beses. So doon umakyat yung unprogrammed. Tulad nga ng sinasabi ngayon ni former speaker na wala naman daw siyang kinalaman doon sa small committee at sa BICAM dahil ang nandun ay si Senate President Chis Escudero at si Zaldico. Naniniwala po ba kayo na walang kinalaman yung si dating speaker? Hindi pa ako doon? naniniwala na walang kaalaman ang speaker tungkol sa... Ayan ang pinakamahalagang batas na ipinapasa ng Kongreso taon-taon. Kung isang ordinaryong congressman may pakialam, hindi lalo na yung speaker. So, ibig sabihin, yung kanyang Saka siya speech pumili kahapon. kay Congressman Zaldico. Although binoto, pero siya mismo ang pumili. Alam na alam yan ng buong Kongreso, talagang may say ang speaker sa pagpili ng mga major committees sa Kongreso. Kung dahil naman
may nangyayaring korupsyon dyan sa sinasabing yung ano na yan. Ano naman po pinakamalaking ambag dyan ni Marcos? Ni President Bongbong Hindi, Marcos? ang tinatanong ko kasi, alam mo, marami namang naging pangulo sa ating bansa. Ngayon lang na nangyari yan. Bakit? Kasi, for example, si GMA, nung tinataas ng Kongreso, yung pondo, umalag siya. Kaya nga, nagkaroon tayo ng re-enacted budget. Kasi may veto power ang presidente. Pagka yung ganyan ang gusto nyong budget, kasi ang tawag sa budget, isang tawag sa national budget is President's budget. Bakit? Yan yung plano mo para sa bayan mo. Ang tawag niyan, Philippine Development Plan. So para magawa mo yung Philippine Development Plan, yung mabawat ahensya ng gobyerno, gumagawa sila ng plano. Infrastructure, ito para matupad tong Philippine Development. Health, ito para matupad. Education, para matupad yung mga pangarap mo para sa taon na ito. So pagka binabago mo yan, binabago mo yung Philippine Development Plan. Presidente yan siya ang nagpaplano niyan di ba? So, hindi mapayag si GMA, si Pinoy, hindi mapayag, at maging si President Duterte, hindi siya pumayag, di ba? So, pagdating dito, sinalaula ng 19th Congress yung budget ng Pangulo, 2023. Hindi ako naniniwala na hindi niya, siguro kung 1 taon, baka pwede, napalusutan siya. Pero kung 3 taon, andyan yung kanyang mga gabinete, ba't hindi niya alam? So sabi ko, it's a question of complicity, it's a question of complicity or competency. Di ba? So naniniwala kayo na may direktang kaalaman si Marcos Kaya nga, dito sa... tanong ko, kung hindi niya alam yan, ano yung susunod? Pag hindi niya alam, presidente ka, hindi mo alam, Incompetent. Umalis ka na dyan. It's a question of complicity or competency. Kaya nga, maraming lumabas during the oral arguments yesterday sa Supreme Court. May, for example, ang pumipirma lang sa unprogram, sa release ng SARO sa mga unprogram funds, yung sinabi ng Solicitor General na ano lang daw, yung Secretary of DBM. Kaya doon lahat nakapirma may kopya ako lahat, nakapirma yung secretary. Pero meron din provision na dapat yan aprobahan ng presidente for at least for 2024 national budget. Parang hindi nasunod yon. So marami talaga medyo nagulo itong pagbabudget ng 3 taon because of this unprogrammed Pero appropriations. Kong, di ba meron tayong EU dyan na dapat yung presidente ang pipirma pag-release ng unprogrammed? Pero tinanggal yun noong 2025. Bakit kaya? Anong Hindi ko palagay alam, nyo? Ba't hindi ko alam. tinanggal? Hindi ko alam. Siguro para mawala ng responsibilidad yung presidente, legal responsibility. Pero sabi ko nga, hindi naman pwedeng the secretary of the alter ego lang siya So hindi dapat lahat ng pondo na i-release ng DBM, lalo na sa unprogrammed appropriations, dapat may pagpayag ang Pangulo. Sino po ang nagtanggal nun, Kong? May tinanggal yun sa special provision ng GAA 2025. So naalala ko kung ito nakakalimutan na kasi ng tao yung sa Maharlika Fund tsaka itong sa PhilHealth. Parang nabalitaan natin ito yung ginamit. Hindi Maharlika Fund. Yung PDIC, 107 billion, saka yung 60 billion ng PhilHealth. Yun ay, dahil wala na mapagkunan ng pondo, ginawa nila na revenue yon, source of revenue. At ginamit nila para sa mga proyekto. At nakita ko sa program appropriations, marami yung napondohan ng PhilHealth at ng PDIC na mga flood control, mga proyekto. Ano pong sinasuggest ninyo doon sa inyong petition sa Supreme Court? And I-declare na unconstitutional yung unprogrammed appropriations dahil meron namang paraan na kung sakasakali may excess na income,
at may mahigpit na pangangailangan, magpasa na lang ng special appropriations o kaya gamitin na lang yung contingency fund. So totally scrap natin yun. Yung Pag na-declare ng Supreme Court, wala na yun. Kaya nga mahalaga na ma-desisyonan to before the 2027 budget na mapag-usapan ng Kongreso para kung sa ganun, wala na talaga yan. Sa kaalaman ng mga kababayan natin kung ano ang magiging benepisyo ng masang Pilipino dito sa inyong petisyon? Well, ang sinasabi nila kasi, ang dahilan ng unprogrammed appropriations para daw mapadali. Ibig sabihin, convenience. Pero sabi ko, yung safeguard is more important than convenience. So sa tingin nyo kung bilang kongresista, dito ba nanggagaling sa unprogrammed appropriation yung karamihan sa nakukurap na pera ng taong bayan? Nitong 3 taon, nitong 2023, 24, 25, marami po galing doon. Paano sa 2020? 2026 po, nabantayan namin eh. Nandun po ako. Okay na po siya. Kung di ba Meron pa rin, pero yun nga, kaya nga kinestyon ko, meron pa rin 150 billion, pero hindi masyadong controversial ngayon. Pero sabi ko nga, kahit hindi controversial ngayon yan, paano sa susunod na taon? Mga susunod na taon, kung tahimik na, walang gano'ng nagbabantay. Kaya mabuti pa, ngayon pa lang, matuldo ka na yan. kung sabi mo sa isang interview mo, mas malaki yung 2024 na nakurakot kaysa sa 2025. Paano Ang po sabi yan ko, nangyari? 2024 is more corrupt than the Yes, 2025 budget. Kasi nga, mas malaki yung unprogrammed appropriations doon. Pero parang ang lumalabas 2025 no? Eh kasi yun doon nabuko eh. Hindi na pag-aralan pa yung 2024, plus 2023. Nung pinag-aralan ko, nakita ko ang 2024 ang pinakamalaking dagok sa bansang Pilipinas. Punta tayo kung sa mainit na issue, itong latest na speech ni Speaker Romualdez, dating Speaker Romualdez. Anong inyong reaction nung una nyong napanood itong speech ni Speaker Romualdez? So pumayat siya. Hindi, ang tingin ko, ang sinasabi niya, parang dahil sinabi nga na ni Ombudsman Remulla na kakasuhan nila ng plunder, parang sinasabi niya, aba, hindi ako mastermind. At ayoko na akong gawin yung scapegoat. And I will not go down alone. Sama-sama sila. Sama-sama tayo. So may pag-aamin yun, Kong. Hindi ko alam. Directly. Pero, siguro, hayaan na natin sa imagination ng lahat yung kanilang yung Pero ibig kung may sabihin. tanong ako, Pero ang ibig sabihin, kasi ang problema talaga, maraming pinapangako si Presidente na hindi niya natutupad. Di ba? Una, sabi niya, pa-imbestigahan niya talaga. So, binuo niya yung ICI, Independent Commission for Infrastructure. Magaling si Babe Singson, magaling si Pajardo, nag-resign. Hindi na ponduan. At ang pinakamahalaga na report dapat ng ICI, hindi lang kung sino yung mga nagkasala eh. Ang pinakamahalaga doon, ano yung proseso na nangyari kung bakit umabot sa ganito yung korupsyon. Kasi kung nakita yung proseso na pag-aralan at nagbigay ng recommendations kung paano para hindi na maulit ito, maganda sana. Pero hanggang ngayon, hindi natin alam kung ano naging silbi nung ICI. Pangalawa, sinabi niya, priority legislation niya, yung Independent Commission. Isa nga ako sa author ng Independent Commission for Infrastructure. Corruption in Infrastructure. So, minadali yan dahil sabi niya, priorities. Minadali namin yan. Nag-overtime kami, naipasa namin sa committee. Tapos biglang hininto. Maski si Senator Soto, sabi niya, ipapasa ng Senado. Biglang nahinto. Pero Diba? kung Pangatlo, sabi niya, yung political reforms. Ako yung unang-unang nagsalita sa Kongreso na ang pinakamalaking dapat na gawin ng Pangulo para mahinto ito, political reforms. Yung prosecution ng mga offenders, may legal na proseso yan. Matagal na yan. Matagal yang gawin. Due process. Pero, dahil nangyari yan, may utang ang Pangulo sa bayan na magkaroon ng mga reforma. At sinabi ko nga, isa sa mga reforma na isang dahilan ng korupsyon, yung anti-political dynasty. So, prioritize niya rin.
Di ba? Sinabi niya, priority. Sabi niya, priority. Oh, priority. Pagkatapos nag-file yung anak niya ng hoax, anti-political, hindi naman anti-political yun eh. Ano yun? Pro-political dynasty. Institutionalizing political dynasties. Kaya, sabi ko, marami siyang pangako na hindi niya natutupad. Sabi niya, magpapakulong siya December. Walang nangyari. Ngayon, nagsalita si Ombudsman Remulla, May. Malapit na yung May. Magiging mainit daw ang At summer. ngayon, nung siguro, talagang maliit na yung elbow room ng administration. Pag hindi pa matutupad to, talagang medyo mako-question na talaga yung credibilidad nila na bigyan ng solusyon. Itong pinakamalaking nakawan na nangyari sa national, sabi ko nga, the greatest heist in the history of Philippine budgeting and infrastructure. Oh, nagtuturuan na sila ngayon, no? Kahapon maraming naganap. May nagsalita si Boying Remulla na hindi papayagan si Martin Romualdez. And after that, nagbigay ng speech si Martin Romualdez. Then It's after that, actually a threat na wag niyo akong gagalawin. Pag ginalaw niyo ako, So, so tingin nyo kung it's a threat. tingin nyo kung takot din sila kay Martin Romualdez kasi parang maraming It alam will eh. depend on what will be their actions after the speech of... Pero kung tinutumbok ni Speaker Romualdez doon na sa executive nagsimula. Yes. Hindi. Nag-ending din Sinabi ni, ang execution, budget execution. Kami gumagawa ng budget pero nag-execute yung executive. Kung merong flood control ghost project, executive yan, hindi yan legislative. Yun ang sinasabi. Hindi nga po niya ito pinangalanan direkta si Bongbong Marcos. Pero sa inyong palagay po, sa Basta tingin niyo po, sinasabi niya executive. Kaya nga sabi ko, it's a threat. Ngayon, to whom sila na nagkakaintindihan. No? pero kayo po, naniniwala po ba kayo kong na si President Marcos ang mastermind ng lahat ng korupsyon na nangyayari ngayon dito? Well, ang sinabi ko nga, di ba, it's a question of complicity or competence. And both are impeachable offense. Para sa'yo lang. Niwala ka ba o... Yun nga, sinabi ko, it's a question of... kasi I don't want to, to prejudge. Kasi may dalawang possibility. Ang dalawang possibility, competency or complicity. But again, both are impeachable. Yes. So yung magpinsan, Kong Erice, sa tingin ninyo, kasi nababalitaan niyo yan, meron ng lamat yung dalawang magpinsan. Hindi, ayoko makailan doon sa relasyon nila. Ayoko Hindi, I mean, doon sa Kasi, political. Alam mo, kaya ang sinasabi ko, ayoko na mag-speculate eh. Ayoko mag-speculate. Yung gusto kong mga salita, may pinanggagalingan na basehan. Ayoko nang dahil lang sa ganyan ay meron na ako kagad na conclusion. Di ba? So, mas maganda na ika nga maunawaan ito sa perspektibo na fair. At hindi dahil sa galit ka sa isang tao, lahat ng Nagsisisi. hindi lang nagsisisi, kundi magiging bias ka na sa mga sa paghuhusga mo sa kanya. Kaya para kay Presidente, sinasabi ko, Mr. President, 2023, 24, 25, bakit ka pumayag na sa laulain? Dapat sagutin mo ito sa bayan. At tinanong ako, kung may it's a question. Tinanong ako kung sa tingin ko may kinalaman ng Pangulo. Sabi ko, it's a question of competence, complicity or competency. Kaya ako natanong yun kasi posible na merong ghost projects, flood control scandal. Hindi posible, talaga meron. Posibleng magkasama yung dalawang magpinsan or yun na nga, Na yun yung determination of facts na yun So, dapat talaga ang pinakamalaking responsibilidad ng Pangulo, pag-imbestigahan niya ng fair. Kaya nga dapat may independent commission. Di ba? May independent commission na mag-iimbestiga ng detalye. Kung paano nagastos. Na wala namang nangyari. Dahil sabi ko nga, mas mahalaga na malaman kung paano ginawa ito kaysa kung sino yung gumawa. Kasi pag hindi natin nalaman kung paano ginagawa ito, maulit at maulit ito. Pero kung sino dapat ang managot
Si former Speaker Martin Romualdez o si Marcos Jr. tungkol sa nakawan na to? Depende nga yan sa magiging resulta ng investigasyon. Eh, ang problema nga, natigil yung investigasyon. So, pero siyempre, ang may pinakamalaking responsibilidad yung Pangulo. Siya yung nagpapatakbo ng bansa eh. Responsibilidad niya na malaman ang katotohanan, responsibilidad niya na panagutin yung mga dapat managot, responsibilidad niya na hindi na maulit ito. Yeah. At mangyayari lang yan kung mauunawaan natin yung katotohanan sa nangyari dito sa pinakamalaking nakawan na ito na hanggang ngayon na sa halip na malaman ang katotohanan ay nililito ang sambayanan. So Kung, dapat kung yung timing nung pagsasalita ni former speaker, una dahil doon sa napapabalitang ibabalik na si Zaldico dito. Pangalawa ay dahil doon sa demanda sa kanya. Hindi ako naniniwala na dahil dun sa pagbabalik ni Zaldico. Naniniwala ako dahil dun sa pronouncement ni Ombudsman Remulla na sasampahan sila ng kaso So, na plunder. Anong ibig sabihin? Pag plunder ang conspiracy to commit plunder it's a non-bailable offense. So kung mari yun ang timing, sa tingin niyo po ba ito'y isang paglaglag ng administrasyon kay Romualdez at yung pagsalita ni Romualdez ay isa naman ding paglaglag sa administrasyon? Alam mo, ano to parang yung mga tao, yung mamamayang Pilipino, talaga naghahanap ng katarungan dito sa nangyaring pinakamalaking nakawan na ito na talaga naman nagpahirap sa bayan, nagpabagsak ng ating ekonomiya. So hanggat hindi nakakakita ng malaking isda ang mga mamayan ay hindi aangat ang tiwala ng mamamayan sa ating Pangulo. Kaya mahalaga para sa Pangulo na may makita ang mga mamamayan na malaking isda. Pero Sa tingin ko, yan yung direksyon ni Ombudsman Remulla, yung malaking isda. Pero ang reaksyon ni Speaker Romualdez, hindi ako ang mastermind. Pero kung parang nawawala yung accountability eh. Sinasabi ni Congressman Martin Romualdez na meron siyang alam, bakit hindi niya sabihin? Parang nagbablackmailan sila eh. Ganun nga, siguro ganun. Pero kay BP Sara, lagi nilang sinasabi, accountability, doon sa 125 million na sabihin nyo nga yan ko. Kasi nga, ang nangyayari sa ating bansa, na sa halip na intindi ng mga leader natin, yung kapakanan ng mga mamamayan, yung napakaraming problema, ang iniintindi natin yan ang sama ng yan ang, pardon me for saying yan ang sama ng political dynasties. They are not fighting for us. They are fighting for the supremacy of their political families. Ang naging laban, parang Duterte Marcos Di ba? At tingin ko naman, ang punot dulo nitong mga kaguluhan na ito, dahil gustong manatili ng Marcos na after BBM, sa kanila pa rin ang poder. Kaya anong ginawa? Nung una, People's Initiative. Dahil malakas si BP Sara, kung magkakaroon ng eleksyon, di parliamentary, para ang boboto na lang yung mga congressman, yung mga representatives. Nung hindi umubra yun, impeachment na. At dahil dyan sa impeachment, na-incentivize yung mga congressman na bigyan ng mga bilyong-bilyong alokasyon, kaya naging sunod-sunuran. Di ba? Yun naman ang nangyari. Hindi ko hinusgahan kung may kasalanan o wala, si BP Sara, depende yan sa ebidensya. Pero kung tutugis tayo ng pagkakamali, hindi yung, parang ginawa natin parang ginawa nila, the end justify the means. Kahit na mali yung paraan, basta, mapabagsak si BP Sara. Di ba? Yan yung ginawa nila. Kaya ano nangyari? Yung sinasabi nilang pagkakamali, pagkukulang, kasalanan ni BP Sara, lumalabas yung ginawa nila mas malaki pa. Di ba? Ganun ang nangyari. So, it's talagang labanan yan ang pinakamahirap kung anong nangyayari sa ating bansa for so long. Pero kung kanino ka mas naniniwala? Kanino ka mas naniniwala? Kay Marcos o kay Sara? Kanino ka mas naniniwala? Hindi, alam mo, yan ang yan yung, pagka sinabi mong, kanino ka naniniwala? Parang, na yan, personality.
It's a question of personality. Para sa akin, ang pinakamahalaga, kaya umuulad yung mga bansa, policy. Polisiya. Halimbawa, kung may policy ang isang kandidato, merong policy siya na naniniwala ako, merong policy rin siya na hindi ako naniniwala. Kaya nga ako ang minority para pag naniniwala ako, di okay, sama ako dyan. Pero kung hindi ako naniniwala, laban ako dyan. Di ba? Parang gano'n. Bakit natin nuhusga na? Kanino ka naniniwala? Depende yun sa ginagawa eh. Sa particular na ginagawa ng isang tao. Nung panahon ni President Duterte, binatikos ko dahil dun sa war on drugs. Hindi ako naniniwala. Binatikos ko. Pero walang personal. Walang personal sa akin. It's a policy decision. It's a policy decision. At ako, pag nagbatikos ako sa isang polisiya, meron akong alternative. Gaya nung nakaraan, nung binatikos ko si Presidente Duterte sa war on drugs, sabi ko, bakit wala pang nangyaring matagumpay na war on drugs na gumamit ng violence sa buong mundo? Ang ginawa nila? Dun sa, for example, sa Portugal, napakaraming addict. Anong ginawa nila? Inopen nila. Yung mga kumpanya, pagka tatanggap ka ng nagre-rehabilitate na addict, kalahati ng sweldo, sagot ng gobyerno. So, nabawasan ng malaki yung, after ilang years, nabawasan ng malaki yung drug addict population sa Portugal. So, meron akong alternatibo na ipinapahayag. Hindi ko kinikriticize na masama kang tao. Sinasabi ko, tingin ko, mali yung polisiya mo. Ito yung tingin ko yung tama. Di ba? So, gano'n naman dapat ang mangyari sa atin. Dapat, di ba dapat tayo mag-usap na intelligently? Hindi yung magbastusan. DDS, yung mga DDS, bobo, yung mga dilawan, nakala mo santo. Di ba? Hindi naman dapat gano'n eh. Kasi ito, alam naman ng lahat at kahit po ordinaryong Pilipino, ramdam ito. Kasi sinabi nyo na yun tungkol sa war on drugs. Alam natin na nung nakaraang administrasyon, mas naging ligtas ang bawat Pilipino. Yan ay fact. Hindi po yan pwedeng ipagkaila dahil Pilipino magsasabi sa ating lahat na noong time na yun, maaari ka makalabas ng ligtas. Tama. So, hindi po ba ibig sabihin nun, effective ang ginawa ni Pangulong Duterte? Hindi. Ang sinasabi ko, effective yon pero meron ding collateral damage. Di ba? At hindi mo naman sabihin, effective yan. Di bali nang may mamatay na inosente. Di ba? So, ngayon, bakit mas effective yung kay Pangulong Duterte kaysa ngayon? Ngayon, wala naman policy. Ano bang ginagawa tungkol sa so, wala naman eh. Pinuli na kahubad. Di ba? Kaya nga, ibig sabihin, paano mo ikukumpara yung wala sa meron? Dati merong policy. Sa tingin ko, mali yun dahil may mga tinatamaan na inosente. Ngayon, walang tinatamaan ang inosente, pero marami naman ang delikado ang buhay na dahil sa pagdami at paglaganap ng krimen at drugs dito sa ating bansa. At number one naman talaga sa buong mundo, ang pinaka malaking dahilan ng drug dependence ay poverty, kahirapan. So dapat nakatuon sa bukod dun sa paghihigpit, pwede naman maghigpit na walang patayan. Sa aking tingin, pwede maghigpit na walang patayan, pero nakatuon din sa pagbibigay ng pagkakataon dun sa mga pinakamahihirap na magkaroon ng mas maayos na buhay para hindi maging drug dependent. Pero napag-usapan na rin kung yung drugs. Kayo naniniwala ba kayong addict si Marcos Jr.? Kasi po, sundan ko na po ito Kasi po ngayon may lumabas na balita na nire-require ng Supreme Court na sumagot si Bongbong Marcos tungkol sa kanyang health. Ibinigyan po siya ng 10 taon. Ay, 10 araw, sorry. 10 araw para sumagot. Wag naman May 10 taon, baka hindi na umabot yan. Banat ba eh? Hindi nga natin alam kung aabot ng 2028 yan. Hindi. So, talaga. Di hayaan natin na sumagot si Pangulong Marcos. Kasi ako naman, wala naman akong talagang direct knowledge kung ano yung kalagayan ng kanyang kalusugan. Wala akong direct knowledge kung maraming chismis, pero
mahalaga talaga na di-disclose ng presidente yung state of health niya dahil nakasalalay sa pamumuno niya, maayos na pamumuno niya, kung meron siyang maayos na kalusugan at kaisipan. Pero ayoko mag-conclude. Kung ito mabalikan natin, yung sinabi nyo na pamumulitika ni itong mga patungkol kay VP Sara sa impeachment, no? Anong masasabi nyo dun sa mga congressman or mga partido or yung mga followers na kulay na maingay pagdating doon sa confidential funds ni VP Sara samantalang tahimik doon sa mga confidential funds ni Bongbong Marcos na napakalaki ng mga sekretary, etc. etc. Well, kaya nga, ang nangyayari talaga, kampihan. Kampihan talaga. At alam naman natin na incentivize sila nung 19th Congress, bilyon-bilyon yung mga alokasyon. At siguro ang katwiran nila, kung marami akong madala sa aking distrito, mananalo pa rin ako. And it's to the best interest of myself and my district na dito ako dahil madami akong madadalang biyaya. Hindi ko katulad na wala akong madadalang biyaya. Pero papaliwanag ko naman sa mga kababayan ko na kailangan ko ipaglaban to dahil nakataya dito, hindi yung pang isang araw, 2 araw, pang isang linggo o pang isang buwan yung biyaya. Nakataya dito yung kinabukasan ninyo, kinabukasan ng mga anak nyo, kinabukasan ng bayan natin. O tama kayo, Kong, kasi sasabihin, ang nangyayari po kasi, kung susundan ko yung linya ng sinasabi ninyo, parang magbulag-bulagan na lang ako doon sa mali, sumuporta ako sa mali, basta yung distrito ko, yung syudad ko, maiuwian ko ng proyekto. Para sa akin, ang mahalaga sa akin, tama yung ginagawa ko. At kung kapalit nito, yung posisyon ko, okay lang. Basta tama yung ginawa ko. 65 na ako. Hindi naman siguro ako abot ng 100 years old. pero Kong, balikan natin yung kasi related din sa sinabi ni Coach Oli, yung kay Romualdez. Ang basa nung iba, para bang ayaw niyang sabihin lahat o i-tell all lahat, parang ang dating, iniligtas lang niya yung sarili niya for parang... Hindi, it's a threat. Don't touch me. So still, it's not really for the country, but for himself. Yes, of course. It's for himself. Oo, parang sinasabi niya, alam niyang may mga kabulastugan nangyayari, ilalabas ko to. Para pag It's a threat. kinantinyo ko, ganun na. So kayo po, bilang To congressman, protect himself. Kong Erice, kayo bilang congressman, pwede nyo bang i-compel or sabihan itong si... Matagal ko na sinabi. Matagal ko na sinabi yan. Ang sinabi ko, ang may pangunahing responsibilidad ay ang Pangulo na maimbestigahan. Sa corruption or sa small committee, ang tinuro niya si Escudero at saka si Zaldico bilang instrumental sa budget decisions. Ano masasabi niyo tungkol dito? And Sinagot ko na yan kanina. Hindi ako naniniwala na ang sinabi ko, ang national budget, ang pinaka-importanting batas na ipapasa ng Kongreso. Taon-taon, yan ang pinaka-importante. At ang bawat congressman, kaya nga ako, binubusisi ko, may pinakamalaking speaker, ang pinakamalaking responsibilidad sa Kongreso is speaker. He's the leader of the House of Representatives. So dapat alam niya. Mahirap ipaliwanag na hindi niya alam. pero hindi nyo rin nililigtas yung mga binanggit niyang pangalan. Si Senator Chis is the Senate President. Nakapirma siya sa Bicameral Conference Committee report. Pero diba, Saldico is the chairman of the Committee on Appropriations. Nakapirma siya. Pero mapapasunod ba ni Senator Chis Escudero si Zaldico? O si Zaldico sumusunod siya kay Speaker? Hindi. Nagkasundo sila. Hindi, walang sumunod. Nagkasundo sila sa ganitong sistema. Ang mapupuntang ganito sa Kongreso, itong pondo na ito, itong pondo na ito mapupunta sa Senado. Pero saan kadalasan nagkakaroon ng problema? Sa bidding, monitoring, o talagang corrupt lang talaga? Hindi, alam mo, dati-rati naman, alam mo, sa lahat naman ng bansa may corruption. Yes, yes. Pero may certain threshold na pag
lumampas doon, talaga namang makaka-apekto na sa ekonomiya, sa gobyerno. So, itong nangyari sa 19th Congress, ito na yung pinakamalala sa tagal ko dito sa gobyerno. Hindi ko ma-imagine kung paano nagawa ito. Pero kung kayo, di ba, dapat nagsusulong na accountability. Kasi kayo tinatawag na representative of the people. So kayong mga matitino, yung mga matitino na mga kongresista, wala bang po pwedeng gawin para ipakulong, yung dapat ipakulong or itigil ang korupsyon? Parang ganun. Hindi naman namin responsibilidad yung magpakulong, di ba? Sabihin, mag-initiate. Ano yan hindi. Yung ginagawa namin, ito na yun eh. Yes. Yung ginagawa namin, we are exposing it, di ba? So, kaya lang, siyempre, ang may kapangyarihan para dyan, yung judiciary, yung Department of Justice, yung ombudsman, kaya nga, yan, sila may kapangyarihan. Kami, to a certain level, to a certain extent, we can expose. Pero after that, ano pa magagawa namin? Nabanggit nyo kanina kong yung tungkol sa impeachment ni Marcos. Kayo ay pabor doon. Yes, bumoto ako doon. Doon sa impeachment Yes. ni Marcos. Ano naman ang masasabi ninyong dito sa prosesong nangyayari sa impeachment ni VP Sara Duterte sa Committee of on Justice? Kaya nga dati nagpa-participate ako pero ang problema, natanggal ako sa Senior Deputy Minority Leader. Hindi na ako participate. Hindi na ako pwedeng magtanong. Pwede lang ako mag-manifest. So anong gagawin ko? Mukha akong tanga doon. So hindi na ako dumadating. Ngayon, anyway, they will submit a report. Di ba? Yung committee report, whatever will be their findings, whatever will be their conclusions, isasubmit niya, bibigyan kami ng kopya. At may pagkakataon na akong pusisiin yon sa plenary debates. Di ba? So ayoko naman na mag-conclude ngayon, kundi parang biased kagad ako, di ba? So, ngayon, may mga napapansin ako na mga, for example, yung Madriaga, I don't think that it's credible. So, pero yung iba, siyempre, kailangan pag-aralan ko mabuti yung mga figures, yung mga batas na nakapaloob doon na sa ating bansa tungkol dito sa, for example, sa confidential funds, for example, sa AMLA. So, pag-aaralan ko yun. And I will be fair. Pero doon sa Madriaga, hindi ako naniniwala doon. Nakita ko yung ano niya napanood ko yung kanyang Umiyak ko, testimony. Sa tingin ko, Umiyak machination. Ang tawag doon, machination. So, pwede nga demanda ni VP Sara. Incriminatory machination. Paliwanag nyo po yun sa lingwaheng naintindihan ng ating mga kababayan. Well, for example, nag-establish siya pa. Korte po ang nagbibigay nun, hindi ombudsman. Yes, ang alam ko. Pero Sa meron right po to travel yun, basic human right yun. May balita kanina, may post yung GMA7 if I'm not mistaken na kausap ni Rimulya yung Bureau of Immigration na magpapayagan dahil baka hindi na Kasi bumalik. kailangan may kaso, hindi ba? Para ikaw ay... Pwede ba yun? Well, yeah, I think siguro may ano na yan, kay Speaker Romualdez na yan para protektahan yung kanyang karapatan. Well, another bedalo na naman to, Kong. ito hayaan na lang. Ano na lang Tingnan natin. natin, no? Ay, Tingnan na lang ibahin natin yung tanong. Ano pa bang mga hindi pwede ang pwede sa kanila? Kasi lahat na hindi pwede ginawa na nila eh. Hindi. Kasi hindi rin alam ni Kong kung ano yung sasagot eh. Kung Pero are you dito sa laughing? dito sa impeachment kay VP Sara, do you think kailangan na ba nilang iakyat na ito sa plenaryo para maidala na to sa Senado? Kung mapagboboto. Tingin ko nga, dapat talaga mabilis na na-determine yung probability tapos naiakyat na agad. Pero yun ang decision ng committee. Hindi naman tayo pwedeng maging mas makapangyarihan pa sa kanila. So, kung may nakita tayong injustice, talagang, alam mo, lalabas din naman yung katotohanan. Alam nyo kung maraming ngayon nagre-react ng mga Pilipino na sa kalagitnaan ng krisis natin, bakit yan ang pinag-aaksayan ng panahon itong impeachment ni VP Sara Duterte? Halimbawa na lang, meron kayong bill na Lagyan ng ceiling. nagyan ng ceiling o cap yung presyo ng oil. Bakit hindi doon ang focus at ang focus nandito sa impeachment? Ano po ba yung inyong Kaya nga hindi ako dumadalo.
kaya hindi ako dumadalo sa hearing, kahit na pwede naman akong dumala as an observer, hindi ako dumadalo dahil sa tingin ko ay parang mas mahalaga na bigyan ng pansin yung problema natin. Dahil yung problema natin sa diesel, sa petroleum, ay hindi pa tapos. Yung epekto ng mga nakaraang pagtaas, yan ay ang epekto niyan baka hindi lang 3-6 na buwan. Bukod pa, hindi pa naman tapos yung krisis. At ngayon nga, di ba, hindi natuloy yung usapan ng Iran at ng US at may pagbabanta. Kung matutuloy yan, next week, tataas na naman yung presyo ng diesel. Kaya nga dapat pag-usapan natin yung impact, para sa akin ang pinakamalaking impact sa ekonomiya ng bansa, yung diesel. Kasi we're consuming 33 million liters of diesel every day. Yan ang pinakamalaki. Yung kerosene, yung mga gasolina, konti lang yan. Diesel. At yung diesel, dyan yung buhay na ekonomiya at nung pang-araw-araw na kabuhayan ng mga Pilipino. From mass transportation, jeepney, buses. Kinausap ko yung mga jeepney drivers dun sa distrito ko. Sabi nila dati 1,000 ang kinikita nila sa isang araw na pagmamaneo, ngayon 400 na lang. So para sa pagkain na lang yon. Mga ilang linggo pa na ganyan, magkakabaon-baon na sila sa utang. Pangalawa, dati ang kanilang full tank 800 pesos, ngayon 2,000 na. So malaking epekto yan sa mass transport. At pag mass transport, hindi lang yung driver, pati yung commuters. Siyempre, pag malulugi na yan, hindi na yan babiyahe. Pag magtataas naman, apektado yung common people. Pangalawa, yung food transport, yan yung pinakamahalaga. Bakit? Tataas ang presyo. Pagka yung logistics cost. Yung mga supermarket, I think they are increasing their prices from 7 to 10%. So, yung karne, yung baboy from 280 to 340. Yung manok from 170 to 210, 220. Yung bigas, dati makakabili ka ng 30 plus. Ngayon, pinakamababa, 48 pesos. So, yan yung pangatlo, industries. Huwag mo sabihing mayayaman na negosyante yung gumagamit niyan. Mayayaman nga yung bumibili. Pero, pag nagbawas sila ng production, di mababawasan ng produkto, sales, maapektuhan. Baka magbawas na empleyado. Mag-slow down. Mag-slow down na ekonomiya. Farmers, traktora. Fisher Fox, yung mga bangka na may motor. Di ba? So, lahat apektado. All sectors apektado pagka yung diesel ang tinamaan. At ito pa yung pinakamalaki na itinaas. So dapat dyan talaga sila nagpo-focus. Kaya nga sabi ko, kung meron naman nangyari sa South Korea, ang ginawa nila, nilagyan nila ng cap yung diesel prices, yung fuel prices. 74 pesos ang diesel doon. So tuloy-tuloy yung ekonomiya nila. Hindi nagbago. Sa Taiwan, 75% nung pagtaas, sinagot ng gobyerno. Kaya ano nangyari? Nung bago magkaroon ng problema sa Middle East, ang inflation rate nila is 1.5%. Ngayon, 2.1%. Tayo, 4.1% ang inflation rate natin. Hindi makakayanan yan. At dahil sa pagbagal na ekonomiya, yung GDP natin, yung growth ng bansa natin, noong 2025, 4.4%, pinakamababa. Pag ganyan, ang projection ngayon, 4.4% din. So, babagal ang ekonomiya. Ngayon, yung rate ng pag-utang natin, 9%. Ibig sabihin, doble. Yung pagtaas ng utang natin, doble sa paglago ng ekonomiya natin. Laki. So dapat Dapat dito tayo nakakonsentrate. Yes. Pero of course, Kong, dyan sa Congress, pero may mga pending bills, di ba? Yes. So ito po ba yung naasikaso, gumagalaw po ba ito? Na-file ko na, pero kasamaang palad, naka-break ang Kongreso. Ano po ba yung bill nyo? Anong laman po? Diesel Cap Act. 70 pesos. Tapos, Sagot ng gobyerno yung tataas pa doon. hindi po Maganda ba yun. malulugi ang gobyerno nun pag sinagot nila yung... Hindi, malulugi ang Saan- gobyerno saan kung babagsak ang ekonomiya, malulugi ang gobyerno kung tataas ang inflation rate, maghihirap yung mga Pilipino. Saan Ikaw, kukunin- ikaw banat ba? Apo. Anak mo, nagugutom, wala kang pera, anong gagawin mo?
Sila po maraming anak, ako wala po. Halimbawa lang. Opo. Opo. Magugutom anak mo, anong gagawin mo? Wala kang pera. Umiiyak na sa gutom. Mangungutang ka. Yun ang sinasabi ko. Kung nakapangutang tayo ng trilyon para sa mga flood control, bakit naman tayo hindi pwedeng mangutang para sa tiyan ng mga kababayan natin? Kaya lang, inuutang, napupunta ata sa bulsa nila eh. Kasi ang tansya ko, kung doble, 140 pesos ang presyo ng diesel, we will be needing 400 billion in 6 months. Pero normal ang takbo ng buhay for 6 months. Hanggang, hopefully, matapos na yung crisis. 400 billion, saan natin kukunin yan? Yung non-essential na maintenance and operating expenses ng gobyerno. Pag tinipid natin 20%, we'll get 25 billion. Ngayon, maghanap tayo ng revenue sources, other revenue sources na pwedeng kumita ang gobyerno. Mag-isip. Di ba, pagka ikaw, hindi na kasi yung sweldo mo, hindi kakain yung pamilya mo, kahit na magtinda ka ng sorbetes. Magtitinda ka. Nung bata ako, hindi kaya nagtitinda ako ng ice drop, nagsashine ako sapatos, ganun din ang isang gobyerno. Kailangan gumawa ng paraan. At kung wala ka na talagang magagawa, ang paraan, umutang ka. Umutang ka sa US. Sila naman nag-umpisa niyan. Di utangan natin. Kung ayaw nila sa China, baka nagmamadali pa. Basically, merong basically, sinasabi po ninyo kung Erice na ayon sa pag-aaral ninyo, kaya ng bayang Pilipinas. Kakayanin niya. Kakayanin. Kasi kaysa maapektuhan ng kasi pag bumabagsak ang ekonomiya, di lalong nababawasan ang kita. Di ba? Kung tuloy-tuloy yung ekonomiya, at least dahan-dahang umaangat. Ngayon, yung utang, di babayaran na lang natin. Total, 18.2 billion ng 18.2 trillion na yung utang natin. Ano ba naman yung another 400, 500 billion? Di 18.5, 18.6. So sino po ang nagpipigil nito? Kasi ang sabi ni Congressman Leandro Leviste, yung pagbabawas ng VAT at saka yung bawasan yung 12% VAT sa mga pangunahing konsumo natin o bilihin, yung dating sabi niya kababayan daw niya na ngayon ay Hindi, alam mo yung presidente. Yun din ba ang nagpipigil alam mo sa'yo? hindi naman file ko pa lang naman mga 2 weeks ago. Okay. So naka-recess ang Kongreso. Kaya nga nagkakampanya ako para bigyan ng pansin itong aking, and I don't want to prejudge kung ano yung magiging reaksyon ng gobyerno. Basta ito, this is a proposal at kinakampanya ko ito, nasuportahan ako ng bayan na gawin natin ito. Kung susuportahan ng bayan, kaysa mangutang tayo sa ibang bagay, mangutang na tayo para sa pag-angat na ekonomiya at pagbaba ng presyo ng mga bilihin. So okay ito kaysa ayuda, no? Kung ano? Yung ayuda, walang mangyayari doon. Bakit? Una, ayuda. Maraming leak. Maraming butas. Di ba? Tapos, wala pang sistema ang gobyerno natin para maipamigay yung mga ayuda ng tama. Wala tayong sistema eh. Kaya kita mo, may namatay pa sa Quezon City. Yes. Wala tayong sistema na tama. Pangatlo, may mga maiiwanang sektor. Food transport, logistic, may iwanan. Ngayon, wala naman. Kaya tumataas ang presyo ng bilihin. At tingin ko, walang absorptive capacity ang makinarya ng gobyerno para maabot lahat ng ayuda. Pero Gamitin yung ayuda, idagdag na lang natin sa diesel cap, di ba? Saka, mas maganda. At dito, makikinabang lahat. Oh, yes. Hindi lang yung isang specific sector, kundi lahat ng mga Pilipino. do you think kung may magpapautang pa sa atin? Kasi itong anomalya sa flood control projects, kalat na po ito even sa buong May mundo magpapautang pa sa atin kasi nagkaroon tayo ng Fitch rating, nagkaroon tayo ng negative rating. So, medyo mas mataas siguro yung interest. Pero kung gagamitin ng gobyerno yung may advantage tayo kasi sabi nga, di ba, yung US mahalaga tayo sa kanila, dapat pautangin tayo. Kung ayaw naman nilang magpautang, di pumunta tayo sa China. China, di ba? Ayaw nga nila sa China kung parang ayaw nila sa China. Kaya nga. Yan yung, sa tingin ko, yan yung advantage natin.
Kailangan talaga pala may isulong yan, ano? At sana walang humarang yan. Pero how positive are you na susuportahan niya ng mga kasamahan mo? Kasi sabi nga nila, ang mga numero unong lobbyist daw sa Congress, mga negosyante rin. Oh, kaya nga- Baka mahirapan makasingil yung mga negosyante sa gobyerno. Kaya wala ng kinakampanya ko pera. nga to para ang pinakamalaking suporta ay kung may suporta ng mamamayan. Kinakampanya ko sa mamamayan na ito ang gawin ng gobyerno. At tingin ko, marirealize nila yan, sana wag huli na, kung hindi magkaroon ng magandang resolution yung problema sa Middle East, yung geopolitical tension sa Middle East, tataas yan. At pagtaas ng taas yan, yung inflation rate natin tataas, yung GDP natin bababa, hindi makakayanan ng bayan. Mas maganda, ngayon pa lang, meron na tayong mechanism para magtuloy-tuloy ang ekonomiya. Kailangan maintindihan ng mga kababayan natin kasi baka sabihin nila, hindi naman kami nagpapadiesel, wala naman kaming sasakyan, wala kaming Hindi, benepisyo yan. pero siyempre, yung presyo ng bilihin, yun ang problema. Tama Tapos yung industriya, babagal. Maganda rin, no? Maganda yung panukala nila kung Oh, sana ganun yung mga panukala mo. Kanina nagpapanukala ka eh. Hindi maganda yung Yun mo, ganyan din dapat.